ng isang ina. Kaya nung nawala ang kita, kasi naisip ko, wala nang ibang tao ang magmahal sa akin ng pagmamahal na yun na walang takumpas. Kasi ang isang nanay, hanggang handa siyang gawin ang lahat. Busog lang ang mga anak, kahit magutom siya. Amen. Kaya yung bonding ng ina at anak, very close. Dahil kasama natin sa kung anong kinain natin, yun din kinain nila dito sa atin. Dito din sila dumibig sa atin. Kaya ang responsibilidad ng isang ina, hindi yan kaya ng ama. Paano? Kasi tayo lang ang makapagpanibig ng ating anak. Yung husband, hindi yan makapanibig. Dagdag lang sila sa pagod ng nanay. Bakit? Pagkatapos dumindi ng anak, tingnan naman nandito. Huwag naman palitan. Kung saka ka na tumanda, papalitan mo pa. Wala ka nang ngipin, papalitan mo pa. Lalo-lalo na kung kasal tayo sa simbahan Katoliko, kahit amoy suka na yan, huwag mong palitan. Kasama yan sa pagkakang ko, pinanindigan mo yan na kahit anong mangyari, huwag mo siya iwanan, kahit puti na yung buhok, huwag mong iwanan kahit nakakalisturbo na yung hilit. Kahit nakakalisturbo ang hilit. Tayong mga asawa, mag-adjust na lang tayo sa kailang hilit. Alam niyo, ang hilit ng aking husband, ang siyang nagdulot sa akin para mas mahigpit ang aking pagkasal ng rosaryo. Amen. Yan. Ito ang tips mga may asawa. Sino nito may asawa? Yoda kayo? May asawa ka? Anong plano mo sa asawa mo? Iwanan mo, hindi? Palitan. Ay, huwag ka lang mag-isip ng ganyan. Huwag lang yung bata ka pa ngayon, parang yung katabi mo, parang Dracula. Pagtingin mo dyan, walang ngipin. Dracula. So yun, no? Dahil sa hilit ng aking husband, natuto akong mag-rosaryo ng rosaryo. Kaya na-memorize ko talaga lahat ng misteryo sa rosaryo hanggang yung mga verses. Di ba na-share ko sa inyo, no? The mysteries of the Holy Rosary. Na-memorize ko dahil sa kanyang hilit. Amen? Dahil di ako makatulog hanggang sa the first sorrowful. Ulit-ulitin mo ang sorrowful mystery kung hihilit yung iyong husband. Hanggang sa makalimutan mo na lang ang pag-rosaryo mo, makatulog ka sa sorrowful mystery kasi yung hilit ng iyong asawa, sorrowful yun. So, hindi ko man sa inyo maisabi ang lahat dahil magutom na kayo. Ito lang ang aking nagsabi sa inyo ngayon, no? Na nabuksan na ang isipan dahil mula noon hanggang ngayon, walang ibang simbahan na kumikilos ang banal na espiritu hanggang kay Pope Leo XIV ngayon. Siya pa rin ang nag-promote ng peace sa buong bansa. At isa din sa prueba ebidensya, mabasa natin sa Biblia na meron tayong 3 Santo Papa na nagkasulat sa Biblia. Una, si Pope Peter. Matthew chapter 16, verse 18. Si Pope Linus. 2 Timothy chapter 4, verse 21. Si Pope Clemens. Philippians chapter 4, verse 2 to 3. Remember this. Ang totoong simbahan, ang kanyang mga leader,